Kagagaling nyo lang nung isang araw sa Davao. Yes. Tapos before that, nasa Cebu. Bago daw noon, nasa Masbate, nasa Cagayan. Ilocos, Oh, grabe. Tatlong Romblon. Yeah. Okay, maybe you can give us an assessment dito sa mga probinsya na pinuntahan mo na sa Oktubre pa lang tayo, meron pa tayong 3 buwan na naiiwan. Kamusta na po ang pondo ng DSWD? Well, yan, magandang tanong yan. Una, kaya ko sabihin sa inyo na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan na happy anniversary sa inyo. Thank you for having me on your very special week. Yes, very special week talaga. And of course, we wanted to have you dahil nga sunod-sunod ang mga kalamidad. Secrex, kagagaling nyo lang nung isang araw sa Davao. Yes. Tapos before that, nasa Cebu. Bago daw noon, nasa Masbate, nasa Cagayan. Ilocos, Oh, grabe. Tatlong Romblon. Yeah. Okay, maybe you can give us an assessment dito sa mga probinsya na pinuntahan mo na sa Oktubre pa lang tayo, meron pa tayong 3 buwan na naiiwan. Kamusta na po ang pondo ng DSWD? Well, yan, magandang tanong yan. Una, kaya ko sabihin sa inyo na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan na hudyat nito mga disaster. Pat, meron kasing, I'll go a bit technical, yung Quick Response Fund. Naririnig nyo na yan eh. Nakalaan sa ating budget ang Quick Response Fund na talaga naka-earmark lamang yan para sa mga disaster. Ngayon, ang mga ahensya na pwedeng gumamit yan, DSWD, obviously, DepEd, at may ilan pa, Department of Agriculture, DPWH. Sa amin, sa DSWD, pag nagsimula ang taon, meron kaming 1.2 billion na Quick Response Fund. Ngayon, pagka naging kalahati na yan, kasi nagamit namin pang bili ng pagkain, ng emergency cash transfer, pwede na kami mag-reimburse. So, reimbursable yan. At ina-assure kami ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance na may sapat na pondo para mag-reimburse pa kami. Huwag naman kung may dadating pa na mga sakuna. So, reimbursable siya. Parang ano siya, revolving fund. Yes, tama. So, bigyan kita ng update naman. Sabi ko nga, nagsimula ito lahat nung Nando sa North. Na tinamaan yung Cagayan at saka Ilocos. Kung matatandaan nyo, si Nando was the Category 5. Yes. Malayulanda siya, pero super typhoon. sa awa ng Diyos, medyo lumihis, pero may tinamaan pa rin. Pero not as many. Ang tinamaan doon yung Calayan Islands. Ang ginawa natin doon, ang first protocol natin lagi is food packs. Yes. Ang lagi sinasabi ng Pangulo, walang pamilya na apektado ang dapat magutom. So marami tayo niyan. Pagtapos, mag-emergency cash transfer tayo. Pagtapos naman ni Nando, matandaan nyo, tumama naman yung Opong. Si Opong naman, medyo naararo niya yung buong probinsya ng Masbate. Walang talagang natira. Yung ground zero. And then, tumakbo siya papunta sa south side ng Romblon and then sa portions ng Mindoro Oriental bago siya lumabas. So yung mga area na yan, sinustentohan rin natin ng food packs. Ang Masbate, for instance, 160,000 na food packs ang ating naibigay. And then ngayon, nagsisimula na tayo sa emergency cash transfer din. Ano ba yung emergency cash transfer? Para sa mga partially damaged, makakatanggap sila ng kulang-kulang 5,000 piso. Each family. Each family para kumpunuhin yung kanilang bahay. At pag talagang totally damaged, yung nasira talaga, wala nang babalikan, 10,000 piso naman yun. And then alam nyo na yung nangyari after that, di ba? Bumuntot na tong lindol sa Bugo. 3 lindol, Tapos bumuntot na yung lindol sa Davao. And then bumalik, marami yung lindol pero etong dalawa yung medyo napupuruan, yung Bugo at saka yung Davao. Now in these two areas, sa Bugo, tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks. Pero tayo, again, doon naman, nag-deploy tayo ng almost 500,000 na family food packs. At this week, magsisimula na rin yung emergency cash transfer. Sa Davao, nandun pa lang tayo sa stage ng pagpapakain. So, nasa family food packs pa rin tayo, which is around 50,000 na family food packs na nailabas natin. At aakyat yan kasi marami pa rin tayong pamilya ang displaced, nakatira sa mga tent, na tayo rin nag-set up sa tulong ng DSUD. So, Pat, tuloy-tuloy. Parang walang pahinga.